Hi everyone! Welcome to Ana's Passion! Sa panahon ngayon, usong-uso na ang air fryer kasi mas affordable, mas mabilis magluto, and syempre hindi kailangan ng oil. Kaya naman naisipan kong i-share sa inyo kung paano gumawa ng pizza using air fryer. So yeah, let's get started! Simulan natin gumawa ng dough. Itong gagawin natin ay quick pizza dough. So, medyo heavy siya dahil mas marami ang yeast na ilalagay natin. But if you want better, lighter, and tastier dough, you can check my best pizza dough na ilalagay ko yung link sa baba. The best yan. So, simulan na natin. Dito sa mixing bowl, ilagay lahat ng harina. Kukuha tayo ng onte. Para mamaya, pag ninid na natin siya, gagamitin natin panglagay sa working surface. Na nilagay ang fresh yeast. Durugin nyo ito bago ilagay sa dry ingredients. Pwede nyo rin itong tunawin sa tubig. But if you are using active or instant dry yeast, ilalagay ko yung conversion sa baba. Then just a little bit of sugar. Pangpatulong sa yeast na ma-activate. Then, nilagay na natin ang 275 grams or 280 grams ng tubig. Kung mainit sa lugar ninyo, of course, yung room temperature water. Pag malamig naman sa lugar ninyo, is warm water. So, depende sa room temperature. So, halu-haluin ito. Pag ito na itsura niyan, pwede nang ilagay ang salt. I-fold nyo ito hanggang sa mag-form na yung dough. Pag nag-form na yan, go ahead and add your extra virgin olive oil or olive oil. Pero kung wala naman kayong mahanap na extra virgin or olive oil, you can also use normal oil or flavorless oil. So, i-fold nyo ulit ito hanggang sa ma-absorb na yung oil sa dough. Itong dough na ginagawa natin ay, if you notice, naglagay ako ng medyo marami-raming oil, mga 30 grams. Kasi, pag niluluto sa air fryer, nasubukan ko na pag onti yung oil or pag walang oil yung inyong pizza dough, may tendency nagda-dry ito paggamit ng air fryer. So, I suggest na maglalagay talaga kayo ng oil sa inyong pizza dough. So, yan, ready na itong i-transfer sa work surface or sa kneading board. Maglagay tayo ng onting harina. Then, ininid nyo ito hanggang sa maging soft, smooth, and elastic, syempre. So, for about 5 to 8 minutes. Kung meron naman kayong dough mixer, of course, mas mabilis. Okay, pag smooth and elastic na yan, look at that, so smooth. Maglagay ng oil sa inyong mixing bowl, same bowl na ginamit kanina. And i-transfer ang ating dough dito. Flip. Takpan ng damp cloth, yung medyo masamasang fabric kitchen towel. Then rest for 1.5 to 2 hours or hanggang sa magdoble yung size nito. Depende sa room temperature. Nagdoble na yung size ng dough natin. So, pinaalsa ko lang ito ng mga 1 hour and 20 minutes. Mabilis siyang umalsa kasi mainit ngayon dito sa Italy. So, pag mainit, mabilis umalsa ang inyong dough. So, ililipat na natin ito sa ating work surface. Fold ito. So, i-divide natin ito. And yung size ay mga 200 grams each. Or depende sa size ng inyong air fryer. But I suggest na yung gagawin yung pizza ay thin crust para mas mabilis itong maluto or hindi masyadong doughy.
Yung size na ginagawa ko for my pizza, using air fryer, mga nasa 180 to 200. Yan. And yung air fryer na gamit ko ay 6 liter. And then, shape into a bowl. I-transfer dito sa ating baking pan. Nakagawa tayo ng 4 na bilog. So, tatakpan ulit natin ito ng damp cloth or kitchen towel and let it rest for 1 hour or hanggang sa magdoble yung size niya. Ayan, nagdoble na yung size ng ating dough, so we are ready to stretch them. Sprinkle some flour sa work surface. And flour your hands para hindi didikit. Transfer ang dough dito. Flat ng ganito. Then, ibalik sa right side. Flat again. Then, mag-form tayo ng edges. Sa Italy, ang tawag nila ay cornicione. Kung ayaw nyo naman ng may edges, pwede nyo siyang i-flatten all the way. Sa pag-flat nito, pwedeng ganito. Transfer from one hand to another. Or pwede nyong stretch ng ganito. Ayan. Hanggang sa lumapat. Ayan. I suggest na thin pizza ang gagawin ninyo para crunchy outside and soft inside. Kasi pag masyado siyang thick, mahirap lutuin sa air fryer. And also, magiging doughy siya. Masyado siyang doughy. Yan. So, syempre, yung size nito, kasing size ng inyong air fryer. So, paandarin na natin yung air fryer natin. Yung aking air fryer may preheat function. So, kung may preheat function kayo, i-preheat nyo to sa 200 degrees Celsius for 4 minutes. Yung preheat function ko is 4 minutes. Pero kung wala naman, pwede nyo itong i-skip. Or pwede nyo rin namang i-try i-manual preheat ito. Baka pwede sa air fryer nyo yung manual. So yan, pinipreheat na natin yung air fryer. Then ipiprick natin ang dough gamit ng fork. Piniprick natin ito para pag nilagay natin sa air fryer, hindi siya lolobo yung gitna. Siya nga pala, 2 ways how to cook your pizza using air fryers ang gagawin natin. So, ito yung una. Ipa-fire bake natin ang pizza crust. After preheating your air fryer, ilalagay na natin ang pizza crust. Pinipreheat ko pala yung air fryer para hindi soggy yung ilalim and also para mas mabilis maluto. I-load na ulit natin sa air fryer. And set ang temperature sa 200 degrees Celsius and cook for 4 minutes. Habang naghihintay, gawin natin ng sauce. Plain tomato sauce lang ang gamit ko. So, maglalagay tayo ng dried oregano. Yeah. The more, the better. And then, salt. Salt to taste. And ang ating extra virgin olive oil. Mix ito. Hindi ko na siya niluto, so Italian style. Pero kung gusto nyong lutuin, like marinara style, pizza sauce, pwedeng-pwede. Sabi ko nga, pwede kayong gumawa ng mag-explore ng inyong pizza sauce. I-unload na natin ang pizza. Yan. Ayan. It's time to spread our pizza sauce. Kung lumobo siya, i-flat nyo lang. Yan. Okay. Nagbe-brush ako ng onting oil sa edges para mas maganda yung pagka-brown niya. Actually, dapat kanina ko ito ginawa. Nakalimutan ko. But anyway, ihahabol natin. Nandiyan ang ating fresh mozzarella. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng mozzarella ang meron kayo. Ang ginagawa natin ay margarita pizza.
Parmesan cheese. Then a little bit of extra virgin olive oil. Iloload na natin ito sa air fryer, same temperature, 200 degrees Celsius, and cook for 5 to 6 minutes or hanggang sa maging golden brown na yung edges niya and nag-melt na ang cheese. Load na natin. Look at that! Diba? Ang bongga! So maglalagay tayo ng basil. Fresh basil. Yung basil, pwede kayong maglagay before loading sa air fryer or after. Depende na sa inyo kung anong mas gusto nyo. Okay. Wow. And just a little bit of oil. Cutting time. Look, so crunchy. Parang luto sa oven. Hindi masyadong brown ang bottom niya, yung ilalim. But ang tip ko sa inyo kung gusto niyo ng brown bottom or crispy sa ilalim, you can, after 4 minutes na pinar-bake nyo ito, pwede nyo itong i-flip, then bake for 2 to 3 minutes. So, pwede kayong maglaro ng minutes kung ano yung mas gusto nyo, mas preferred nyo sa inyong pizza. Pero ako, mas gusto ko yung ganito. So, yan. Pwede. So, proceed na tayo sa pangalawang pamamaraan sa pagluto ng pizza gamit ang air fryer. Flatten our pizza dough. Make sure na thin crust ito, huwag niyong kakapalan. After stretching, transfer sa parchment paper. Hindi na kailangang i-prick, pero kung gusto ninyo, pwede din naman. Spread good amount of tomato sauce, transfer sa preheated air fryer basket, and cook at 200 degrees Celsius for 5 to 7 minutes. Once done, i-unload ito at maglagay ng cheese and toppings of your choice. I-load again sa air fryer and cook for another 5 to 7 minutes. Wow! Ang sarap-sarap nitong ating pizza with Easter or hot dog. So there you have it, our air fryer pizza. So pwedeng-pwede nyo lang ma-enjoy ang pizza anytime, anywhere, even without oven. O, diba, bongga? So that's it for today, guys. Thanks a lot for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. At kung nag-enjoy po kayo, please consider subscribing and paki-ring na din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Ana's Passion Recipe. Ciao for now and see you in my next recipe.